Ang dami nyo namang na-scam! Na-scam, no? Totoo lang, hindi ko alam kung bakit nyo binoto sa Bongbong Marcos. Dito tayo kay sportista, mga kapagito. Pinakakulang ba kayo ng 20 kilo na bigas? Bawat rota to. Talaga mga na-scam Kanya-kanyang kayo, rota, meron natin may mga kilo sportista. Kaya kung hindi kami karabayan kasi sa rota lang namin to. Sa totoo lang mga kasama, hindi ko alam bakit nga siya binoton. O dahil nga lang sa 20 kilo na bigas. Sa totoo lang, ang ating Pangulo ngayon hindi nakaranas ang hirap. Totoo! Di ba? Pero nagtataka ako sa'yo, sa inyo, kung bakit Diba, gusto diba? nyo ibalik yung era ng mga Marcos. Kung bakit gusto nyo maging batang 90s pa rin kayo o 80s. Walang ganon. Walang time machine. Walang time machine para bumalik kayo sa dating panahon at ibinoto nyo ulit si Marcos. Magiging magulo na lalo dahil ang Pangulo natin ay hindi nakaranas ng hirap. Kaya hindi niya ramdam ang hirap ng maging mahirap. Lumaki siya sa luho, sa layaw. Sinundan niya ang yabak ng ama niya, pero magkaiba sila ng ama niya. Dahil ang batang Bongbong ay hindi talaga nakaranas ng hirap. Kahit kailan. Kaya sana, sa susunod na botohan, mag-isip na kayo. Wala nang Marcos na mananalo. Tanggalin niyo yung mga politikong hindi tumutulong sa atin para maiangat ang kabuhayan natin mga Pilipino. Laban Manibela! Laban! Hindi lang Manibela ang lumalaban. Ilalaban din natin ang mga mayang Pilipino. Laban Bayan! Laban! Kaya mga Kamanibela, huwag po tayong titigil kahit pagod na tayo. Nagpatuloy natin ipaglaban ang ating kabuhayan. Hindi para sa atin, para sa susunod na henerasyon ng ating pamilya. Hindi para lang sa sarili natin, kundi para sa buong mamamayan na sumusuporta sa atin. Ilaban natin sila dahil darating ang panahon na ang modern pass na yan ang magpapahirap sa bawat Pilipino. At ang mga inunuklok natin politiko na walang alam kundi magnakaw at maglagay ng pera sa mga bulsa nila, ang siyang tunay na magpapahirap sa atin. Kaya ilaban natin ang ating kabuhayan, ilaban natin ang bawat Pilipino, mga kaubayan. Mga kasama, magising na tayo sa katotohanan na talaga sa gobyernong ito, maraming magnanakaw. Pero inunuklok pa rin natin sila. Dahil umaasa tayo, mababago ang buhay natin. Pero ngayon, aral sa inyo. Yaw. Aral na sa inyo na Kaya pa, kahit Joe. sino iluklok natin, pamilya pa rin ang pinuupo natin sa gobyerno. Wala pa rin, hindi pa rin tayo natuto. Sino ang ipapalit natin sa mga Marcos pagka nagkaboto ano yan? Mag-isip na kayo. Baka ibalik nyo na naman ang dati. Wala nang Marcos mananalo. Wala nang Marcos buboto. Mga nakaupo dati, mga anak naman na magpamana, anak ng puta naman talaga, oh. Hindi na natuto. Kanta daw yan. Parang natuto, parang gano'n, diba? Parang natapa kayo, tapos susunod, madadapa ulit kayo. Hindi na ano yun. Hindi na karanasan yun, Tangahan na yun. Katangahan na yun, pag inuluklok pa natin ulit ang mga anak ng politiko, Na mga kurap. ang mga korap. Dahil pagka-korap ang inupo natin sa gobyerno, korap din ang pauupoy nila sa bawat ahensya ng gobyerno. Tama. Lahat ng nakaupo sa ahensya, talagang kurap. Kaya, Ayun sa gobyerno. sa susunod na ipaglaban natin, susunod na botohan, ilaban naman natin ang kinabukasan ng pamilya natin. Bumoto kayo para hindi sa inyo lang, kundi para sa susunod na henerasyon. Kaya yung mga magnanakaw, kundi tayo magtatagumpay. Walisin na natin sa gobyerno, mga magnanakaw. Walisin na natin! Walisin na natin. Tama.